kilala ang lugar ng Wyoming sa matindi nitong panahon pag winter at hindi na iiba ang winter ng araw na yon. Si Alfred Brown ay naninirahan sa isang maliit na bayan sa eastern part ng kanilang syudad na nakasanayan na ang ganitong klase ng panahon. Nataon lamang na ang asawa ni Alfred na si Charlotte ay tila nagkaroon ng masamang pakiramdam. Nanginginig siya at halos bumagsak ang kanyang katawan at dahil wala silang medikasyon na makuha sa kanilang bahay ay napagdesisyonan ni Alfred na tumungo agad ng pharmacy. Bibili sana siya ng gamot at bitamina noon para sa kanyang asawa pero naging matindi pa ang pagbuhos ng ulan ng oras na iyon. Rason para mabalutan ng manipis na yelo ang paligid, lalo na ang kalsada dahil sa matinding lamig ng panahon. Wala na ring magawa si Alfred noon kundi ang mapalingon sa bintana at mapailing na lamang. Hindi rin naman kasi inaaksyonan agad ng mga otoridad ang sitwasyon. Paano ka palalabas niyan? Siguro mas maganda kung huwag ka nalang umalis. Tiningnan naman ni Alfred nang may lambing ang kanyang asawa at napailing na lamang. Napagtanto rin naman ni Charlotte na hindi hahayaan ng kanyang asawa na wala itong mabiling gamot para sa kanya, anuman ang mangyari. Huwag kang mag-alala, mahal. Mag-iingat ako, pangako. Marahang pangako ni Alfred bago nag-ayos na para makaalis. Agad na dumako si Alfred sa garahe para puntahan ang kanyang lumang Ford na kotse na kung titingnan mo ay parang bago pa. Tila ganun na lamang ka-espesyal kay Alfred ang kotse na iyon na nang ito'y kanyang hinawakan ay may bigla siyang naalala. Nakakalungkot na hindi ka na makikita ni Chris ngayon. Bulong ni Alfred sa kanyang isip na bahagya pang napaluha. Nilabanan naman ni Alfred ang emosyong bumabalot sa kanya at inilabas na lamang sa garahe ang kanyang sasakyan para tuluyan ng makaalis. Masyado lang nababalutan ng manipis na yelo ang kalsada kaya magiging mahirap sa kanya na makapagmaniobra ng maayos sa pagmamaneho. Kaya tinansya na lamang ng maayos ni Alfred noon ang bilis ng kanyang pagmamaneho. Dito niya naramdaman na hindi naman pala ganun kahirap magmaneho sa ganoong kalagayan ng kalsada basta't hindi siya magmamabilis. Kaya nakinig na muna si Mr. Brown ng lumang musika para mag-relax sa biyahe. Hindi naman masyadong naging abala ang kalsada ng araw na iyon dahil sa panahon. Kaya nagagawa pa niyang magpaisi-isi lamang sa pagmamaneho nang walang masyadong iniintindi. Hindi inakala ni Mr. Brown noon na ang sandali niyang hindi pagtutok sa kalsada ay magbibigay daan sa kanya sa isang aksidente. Hindi na niya napansin ang paghinto ng sasakyan sa kanyang harapan kaya hindi kaagad ito nakaiwas sa pagbangga. Kahit kasi pinreno naman ni Alfred ang kanyang sasakyan ay hindi pa rin ito nakahinto agad dahil sa madulas na daanan. Dito na bumangga si Alfred sa isang magara at bagong Bentley. Bagamat hindi ganun kalala ang naging puwersa ng pagbangga ay nagawa pa ring mapinsala ang ilong ni Alfred nang mapahampas ito sa manibela. Nang mapansin naman ni Alfred ang naging pinsala niya sa mamahaling Bentley, ay mas inuna pa niyang isipin noon kung magkano kaya ang magiging halaga ng danyos na kanyang ginawa. Minalas pa ako sa biyahe papuntang pharmacy. Tiyak na malaki ang mawawala sa akin at kasalanan ko ang lahat. Tiyak na halos habang buhay kong pag-iipunan ang magiging gastos sa mamahaling kotse na iyon kung sakali. Sambit ni Alfred sa kanyang isip habang nangangamba. Hindi agad umalis si Alfred sa lugar na iyon para takasan ng problema. Sa halip ay matyaga pa itong nanatili doon para makausap at makaharap ang may-ari ng Bentley. Maya-maya pa ay dumating na rin ang lalaki, suot ang isang formal na kasuotan at makapal na jacket. Isang indikasyon para kay Alfred na malamang isa itong milyonaryong negosyante. Sinuri ng lalaki ang kanyang sasakyan at hindi maitatanggi na naging malaki talaga ang naging pinsala nito habang ang Ford naman ni Alfred ay nagkaroon lamang ng minor crack at basag sa headlight. Pasensya na po kayo, sir. Pasensya na kayo. Aksidente po ang nangyari. Pagmamakaawang sambit naman agad ni Alfred sa lalaki. Ang lalaki ay nasa edad 40 years old na, makisig at nagtataglay ng magagandang mga mata. May lisensya ka ba? Maaari ko bang makita? Oo naman, sir. Nandito sa akin. Pwede kong ipakita sa'yo. Kaso, ang inaalala ko ay wala akong sapat na pera para mabayaran ka ngayon. Pero gagawa ko ng paraan, pangako. Malinaw na pahayag ni Alfred habang ipinapakita ang kanyang lisensya sa lalaki. Maayos naman pala, nagagawa ho kayo ng paraan. Ako na po ang bahala na pumunta sa bahay ninyo makalipas ang ilang araw. At doon na natin pag-usapan ang dapat na gawin. Sambit naman ng lalaki matapos tingnan at ibulsa ang lisensya ng matanda.
Napaluhaan na lamang si Alfred noon, sabay nagpaalam na ang lalaki sa kanya para makaalis, sakay nang may pinsala pa niyang Bentley. Hay, paano na? Hindi ko na hawak ngayon ang lisensya ko. Medyo nangangamba man, ay minaneho pa rin ni Alfred ang napinsala niyang sasakyan papunta sa pinakamalapit na pharmacy para makabili ng gamot. Matapos na magawa iyon, ay nakauwi na rin ng maayos si Alfred, dala ang kanyang masamang mood na agad naman ding napuna ni Charlotte. Dahil sa pagtataka ni Charlotte sa kung ano ang nagpapasama sa mood ng kanyang asawa, ay agad naman niyang tinanong ito matapos niyang uminom ng gamot. Hindi naman din nakasagot agad si Alfred sa paliwanag na hinihingi ng kanyang asawa, pero nagawa pa rin niyang maibahagi dito ang nangyari. Napabangga ako sa isang mamahaling sasakyan. Kinakailangan ko yung mabayaran at tiyak na magiging malaking halaga yon kung sakali. Mga magkano yung malaki na yan? Hindi malaman ni Alfred noon ang kanyang isasagot at napatuon na lamang ang tingin sa larawan ng kanyang anak na si Chris sa mesa. Kung sana'y nabubuhay ka lang ngayon, Chris. Mahinang tura ni Alfred. Tila nagbalik sa alaala ni Alfred noon ang mga pangyayari na naganap 15 taon na ang nakakaraan. Mga panahon kung kailan nabubuhay pa ang kanilang kaisa-isang anak na lalaki ni Charlotte. Si Chris Brown ay lumaki na isang malakas at malusog na bata na mahilig sa maraming bagay. Nang makagraduate naman si Chris ng high school, ay kinakailangan na niyang isipin kung ano pa ang dapat niyang gawin sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Kung sila Alfred at Charlotte ang tatanungin, ay nais nila na si Chris na mag-aral ng law o economics, pero ang pangarap ng kanilang anak ay naging iba sa kanilang naiisip. Tila ba nagkaroon ng malaking pagtingin si Chris sa himpapawid at kalangitan na waring wala siyang ibang nais kundi ang makalipad at makita ang lawak ng mundo. Kaya nagawa ni Chris na kumuha ng helicopter license para matupad ang kanyang pangarap. Kumuha siya ng espesyal na kurso sa pagtuturo sa civil aviation. Ilang bagay na naging taliwas at hindi nagustuhan ng kanyang magulang. Magkagayon pa man, ay nagagawa na ni Chris na maging masaya sa kanyang ginagawa. Kung alam lang sana ni Alfred at Charlotte kung ano ang kahantungan ng kanilang anak sa hinaharap. Likas ng matapang si Chris sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa kanyang propesyon, kaya wala itong kinatatakutan na kahit na anong sitwasyon sa kanyang paligid. Kaya sinadya rin niyang magtrabaho bilang piloto sa isa sa gold mines ng Alaska. Mariin mang tanggihan ng mag-asawa ang nais ng kanilang anak, ay wala naman silang magagawa para mabago pa ang desisyon nito. Kaya bago pumunta ng Alaska, ay sinubukan muna ni Chris na suyuin ang kanyang ama't ina. Dito niregaluhan ni Chris ang kanyang ama ng second-hand na Ford na waring hindi pa nagagamit. Gayunpaman, makikita mo kay Alfred ng mga panahong yon na hindi niya naiibigan ang regalo at hindi niya yon kailangan. Walang hiniling si Alfred maging si Charlotte na kung anuman mula sa Diyos, kundi ang manatili lamang sa piling nila ang kanilang pinakamamahal na anak. Kaysa lumipad ito sakay ng isang helicopter patungo sa ibang bansa na malayo sa kanila. Sa kabila ng pangangatwiran ng kanyang magulang, ay nanindigan pa rin si Chris at hindi nagpatinag. Magpapasko pa noon at walang kinahantungan ang pag-uusap ng mag-ama, kundi pagsasagutan at hindi pagkakaintindihan. Isang sandali sa kanyang buhay na hindi malilimutan ni Alfred kailanman. Lingid sa kaalaman ni Chris na ang kanyang biyahe papuntang Alaska ay ang huli na niyang pagkakataon bilang isang piloto, kung saan hindi na niya kailanman mababalikan pa ang kanyang mga magulang. Isang taon lamang ang nakakaraan matapos ang pangyayari, ay namatay si Chris sa isang trahedya na bumagsak ang helicopter na kanyang pinipiloto dahil sa hindi magandang bugso ng panahon. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay naging matinding dagok para sa mag-asawa. Mahal na mahal nila ang kaisa-isa nilang anak. Simula din ang mga panahong yun, ang Ford na iniregalo ng kanyang anak ay naging espesyal na kay Alfred dahil isa ito sa naging huling alaala niya sa kanyang anak. Kaya alagang-alaga niya ito at hindi pinapabayaan. Pero ngayon, ang kotseng yun ay naging dahilan na ng malaking problema ni Alfred na kinakailangang masolusyonan ng malaking halaga ng salapi. Kahit pa alam ni Alfred na siya naman ang may kasalanan, ay hindi niya maalis sa kanyang sarili ang madismaya sa nangyari. Nangangamba siya na malamang bumalik ang mayamang lalaki na iyon na may kasama ng mga abogado para kunin ang lahat ng meron silang mag-asawa. 3 araw ang makalipas ay nagsilbing pangamba pa rin sa mag-asawa ang kung anumang pwedeng mangyari. Hinihiling nila na sana ay hindi na sila balikan pa ng lalaki. Hanggang sa isang araw na iyon ay may kumatok sa kanilang bahay. Ayan na, kailangan na nating paghandaan ng lahat.
bulong ni Alfred sa kanyang sarili habang papalapit sa pintuan para pagbuksan ang kanilang bisita. Pagbukas ng pintuan ay hindi na nagulat si Alfred na mabungaran ng lalaking may-ari ng Bentley. Matapos na batiin ng lalaki nang may galang ang mag-asawa ay pinatuloy na nito ang kanyang sarili at nang mga sandaling iyon ay nagtaka na lamang si Charlotte nang biglang napatitig ang lalaki sa larawan ng kanyang anak sa mesa. Si Chris yan, ang aming anak. Namatay siya, 15 taon na ang nakakaraan sa Alaska. Pahayag na sambit ni Charlotte. Gayunpaman, base sa naging reaksyon at itsura ng lalaki, ay masasabi mong hindi na nito kinakailangan pa ng eksplanasyon o paliwanag. Kilala ko ang inyong anak, ma'am. Wika ng lalaki sa nangangatog pa niyang tinig. Paanong nangyari yun? Pagtatakang tanong ni Alfred, kaya dito na sinimula ng lalaki ang magkwento. Nagpakilala sa kanila ang lalaki sa pangalang Jonathan Fries, na gaya ni Chris Brown ay nagtatrabaho rin bilang isang commercial pilot na nagpapalipad sa mga delikadong lugar kung kinakailangan. At isa nga doon ang naging trabaho nila ni Chris sa Alaska. Si Jonathan at Chris ay madalas na magkasama noon sa pagpapalipad bilang co-pilots. Naging matalik silang magkaibigan sa puntong halos parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kahit pa si Chris ay nagmula sa Wyoming at si Jonathan naman ay sa Kentucky, ay hindi naging sagabal sa dalawa ang pagkakalayo ng kanilang mga lugar. Nataon naman noon na isang matinding bugso ng bagyo ang kanilang napagdaanan sa Sita, dahilan para makansel ang lahat ng flights doon. Gayunpaman, isang minero doon ang nangangailangan ng agarang medikal na tulong at kinakailangan talaga na ma-evacuate. At si Chris ang lakas loob na nagpresenta na magpiloto ng araw na iyon kung saan ginawa nito ang lahat para lamang maging maingat sa kanilang biyahe. Pero naging mas matindi pa rin ang lakas ng hangin na naging dahilan para mauwi pa rin ang pag-iingat ni Chris sa isang trahedya na hindi na niya nagawang maiwasan. Nakasama din noon si Jonathan bilang co-pilot ni Chris, kung saan nagtamo ito ng bali sa kanyang mga binti kasama ng ilan nitong minor injuries. Bago mawala ng hininga si Chris, ay si Jonathan mismo ang nasa tabi nito na nag-iwan pa ng isang mensahe. Hindi na napigilan ni Jonathan ang maiyak habang kinukwento at inaalala ang lahat. Pinapasabi ni Chris na humihingi siya ng tawad sa naging alitan niyo, Mr. Brown, bago siya umalis. At humihiling din siya noon sa inyo ng kapatawaran. Naiiyak na pahayag ni Jonathan na tila nahihirapang sabihin ng lahat. Walang naitugon ang mga magulang ni Chris noon kundi pagluha. Patuloy lamang na nagkwento si Jonathan kung saan ibinabahagi niya rin ang pinagdaanan niyang pagpapagaling, rehabilitations at treatments para lamang gumaling at makalakad ng maayos. Pagkagaling niya ay naging panahon na rin yun para sukuan niya ang pagiging piloto at ang kanyang pangarap. Nagsubok na lamang si Jonathan sa pagnenegosyo, kung saan ganap naman siyang sinuwerte, kung saan nakuha niya ang mga bagay ng masigit pa kaysa dati. Bilang pag-alala sa kaibigan na para na niyang kapatid, ay masikap nang hinanap ni Jonathan ang mga magulang nito para isakatuparan ang huli nitong kahilingan na hindi niya inakalang masasakatuparan niya makalipas ang 15 taon. Habang tinitingnan ni Charlotte at Alfred si Jonathan, ay waring mga alaala lamang ni Chris ang kanilang nakikita, mga panahong nabubuhay pa ang kanyang anak at nangarap ng abutin ang langit. Ang tatlo ay nagkakwentuhan pa ng matagal habang inaalala ang kanya-kanya nilang masasayang sandali sa piling ni Chris, hanggang sa mapagtanto nila na hindi naman pala talaga nawala si Chris. Sa halip ay nasa langit lamang siya at palagi silang binabantayan.